Tahimik ang gabi, pero hindi ang mga alaala. Ako si Chris, at sa gabing ito, sabay nating pasukin ang dilim. Dark Hours with Chris. May isang bahagi sa likod ng Manila City Hall na matagal nang hindi pinapasok ng kahit sinong empleyado. Isang makitid na pasilyo sa lumang wing. Sarado raw dahil sa structural issues. Pero para sa mga janitor na panggabi, mas simple ang tawag nila doon. Bawal na lugar. Si Ramon, bagong night shift janitor, hindi naniniwala sa multo. Trabaho to, walang horror-horror. Sabi niya sa sarili ng unang gabi niya sa duty. Dala ang map, pabango, at maliit na flashlight. Nag-iikot siya sa ikalawang palapag. Tahimik ang City Hall kapag gabi. Wala kang maririnig kundi humahaginit na hangin mula sa lumang ventilasyon at kaluskos ng sarili mong hakbang. Pero habang naglilinis si Ramon, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na pinto sa likuran ng isang opisina. Bahagyang nakabukas. Walang sinabing kahit ano ang supervisor tungkol doon. Lumapit siya. Hello? May tao ba dyan? Walang tugon. Tinulak niya ang pinto. Umalingaw ang malutong na tunog ng lumang bisagra. Pagpasok niya, bumungad ang madilim na pasilyong parang walang katapusan. Mabaho ang hangin. Parang amag na hinaluan ng lumang kandilang matagal nang pinatay. Sa dulo, may nakasabit na lumang portrait ng isang lalaking naka-Amerikana. Hindi niya kilala. Hindi yun kasama sa mga opisyal na leader o mayor na nakapaskil sa labas. At sa ilalim ng portrait ay may karatulang lumang-luma. Huwag pumasok na mag-isa. Napakurap si Ramon. Para saan naman tong drama na to? Bulong niya. Pero bago niya maisara ang pinto, may narinig siyang mga tunog. Mabilis, hindi pantay. Parang yabag ng paa, pero paurong, palapit. Pinatay ni Ramon ang flashlight. Sinipat ang pasilyo. Walang tao. Sa isang iglap, umilaw ang kesame. Parang may tumakbo sa loob. Kumabog ang dibdib niya. Nagsimula siyang umatras. Paglingon niya, biglang may lumitaw na babae sa kabilang banda ng pasilyo. Nakaputing barot saya. Mahabang buhok, nakalugay. At ang mga mata, walang puti, puro itim lang. Hindi ka dapat nandito. Bulong nito, halos hindi gumagalaw ang labi. At bago pa siya nakatakbo, may malamig na kamay ang humawak sa braso niya mula sa likod. Nagising si Ramon sa guardhouse. Pinapaligiran siya ng dalawang security guard at supervisor niya. Sir, nakita ka namin nakahando sa isang pasilyo ng isang opisina. Buti hindi ka napuruhan, sabi ng guard. Sir, may nakita akong babae sa loob at may humawak sa... Pero biglang tumigil ang supervisor. Tinitigan siya ng matalim. Ramon, wala kang dapat nakikitang tao doon. Wala nang taong pinapapasok sa lumang wing. Simula nang mangyari ang insidente. Nagtanong si Ramon. Anong insidente? Nagkatinginan ang mga guard. Ayaw sumagot. Pero pag uwi niya kinabukasan,
Hindi siya mapakali. Nang mag-search siya sa phone niya, wala namang lumalabas tungkol sa insidente sa City Hall. Lalong tumindi ang pagdududa niya. Pagbalik niya sa trabaho kinagabihan, nadatnan niya si Mang Erning, ang pinakamatandang janitor doon. Nakaupo, nagkakape. "Ba't namumutla ka?" tanong nito. Sinabi ni Ramon ang lahat, ang babae, ang pasilyo, ang malamig na kamay. Napailing si Mang Erning. "Ay sus, pumasok ka pala sa bantay sarado." "Bantay sarado?" "Oo, doon nilalagay noon ang mga dokumentong hindi dapat makita ng kahit sino. At may mga tao noong panahon ng giyera na hindi na nakalabas doon." Nanlamig si Ramon. "Nakulong?" "Higit pa doon." Nagbago ang tono ni Mang Erning. May grupo raw noon na ginawang kulungan yung lumang wing para sa mga pinaghihinalaang espiya. Hindi pantay ang hustisya noon at marami ang namatay. Hindi dahil sa hatol, kundi dahil sa gutom at takot. Tumahimik ito sandali. Yung babaeng nakita mo, siya ang unang nagbantay sa lugar. Isa siyang sekretaryang hindi nakalabas noong nagka-lockdown sa bombing. Hanggang ngayon, nagbabantay pa rin siya. Ayaw niyang may makaalam ng mga sekreto sa loob. "Paano yung kamay na humawak sa akin?" Nagbaba si Mang Erning ng boses. "Hindi siya mag-isa riyan, iho. Maraming naiwan dyan." Dapat ay umuwi na si Ramon, mag-resign at tumakas. Pero parang may kung anong nagtutulak sa kanya pabalik sa pasilyo. Parang may gusto siyang malaman. May dapat makita. Bakit ako hinawakan ng kamay? Bakit ako pinapasok sa pinto? 2:00 ng umaga, kinuha niya ang susi ng opisina. Tahimik ang buong building. Wala ang supervisor. Tulog ang mga guard. Nang buksan niya ang pinto, bumungad muli ang nakabukas na maliit na pintong marumi. At ang pasilyo, ngayon ay may liwanag. Mahinang ilaw, kulay dilaw, parang may mga kandila. Lumakad siya papasok. Habang papalapit siya sa portrait, napansin niyang may bago. May mga anino sa likod nito. Gumagalaw, nakatingin. "Tao po," tawag niya. Sa dulo ng pasilyo, lumabas muli ang babaeng nakita niya. Puti ang damit, itim ang mata. "Bakit ka bumalik?" tanong nito. "Gusto ko lang malaman, ano bang nangyari sa inyo rito?" Sandaling katahimikan. Nang magsalita ang babae, parang may kaunting hinagpis. "Hindi kami nakaalis. Sinara nila ang lugar at iniwan nila kami rito." Biglang nagdilim ang pasilyo. Umihip ang hangin na parang may nagtatakbuhang mga anino. Dumagundong ang sahig. Lumapit ang babae. Lumalakas ang boses. "Hindi ka dapat makabalik." Tumalon ang mga anino mula sa dingding. Mga mukha, butas ang mata, nag-uunahan papunta sa kanya. Natatandaan ni Ramon ang pagtakbo, pero hindi ang paglabas. Natatandaan niya ang mga tinig. "Dito ka lang! Dito ka lang!" At isang pinto na kumalampag, sinasarado mula sa labas.
Paggising niya, nasa labas na siya ng City Hall. Umaga na, pawis na pawis, parang naglalagablab ang dibdib niya. Pero ang hindi niya maipaliwanag, nasa bulsa niya ang lumang susi na hindi niya kilala. Kalawangin, mabigat, at may nakaukit sa mga naiwan. Simula noon, hindi na bumalik si Ramon sa trabaho. Pero minsan, kapag dumadaan siya malapit sa City Hall, nakikita niya ang isang bintana sa lumang wing. Madilim, pero may nakasilip na aninong hugis babae. At sa tuwing titinan niya ng matagal, kumakaway ito. Pero hindi pa alis, kundi tinatawag siya. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil sa bawat gabi, may panibagong dilim na bubukas. Hanggang sa susunod.